Isang tanong po tungkol sa EPIRA. So, ibalik ko po yung issue ng presyo ng kuryente, Mr. President. Dito ko na siguro tatanungin ang ERC sa pamamagitan ng chair. 24 years na po nire-regulate ng commission ang industriya under EPIRA. May nabuo na po bang conclusion at rekomendasyon kung bakit hanggang ngayon ay bigo ang pamahalaan na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa? Hindi ba may malaking kinalaman dito ang, masasabing addiction natin sa conventional energy, Mr. Chair? Actually, thank you for the question, Senator Risa. I was just conferring to the DOE ERC. Actually, isa rin dahilan kung bakit po mas mahal ang kuryente natin dito po sa region. In fact, mas mura lang tayo sa Singapore ng konti. Is because tayo ho ay full or ang charge natin sa consumer natin is the true cost of electricity. Most regions produce their own oil. So, sinasubsidize ho nila yung kanilang electricity cost, katulad po sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia. So, malaki po yung kanilang subsidy na binibigay. Dito ho sa atin, nung ipinasa ho natin yung EPIRA, tinanggal na ho natin yung subsidy. So, everything now is deregulated and liberalized. And trabaho ho ng ERC ngayon to make sure that all of these industry players are acting in accordance with the regulations na pinopromulgate po ng ERC. And this is to make sure that even ang playing field, at laban-laban ho talaga para bumaba ang presyo. Now, yung doon po sa tanong on conventional fuel, kailangan ho talaga ng energy transition dahil hindi ho talaga pwedeng biglain. And yan naman po yung linalabas po ng DOE every year through their Philippine Energy Plan, PEP. At makikita ho natin doon na ang goal ho talaga ay mas malaki ang eventually ang RE po will play a bigger role in our energy mix. So yung po ay nakalatag po yan doon sa tinatawag nating PEP or Philippine Energy Plan. Salamat, Mr. Chair. And siguro doon sa mga sagot ng good share, nakakapulot na rin kahit tayong mga nakikinig kung ano yung mga rekomendasyon, posibleng rekomendasyon rather, moving forward. Halimbawa yung ibang mga bansa na kayang hindi mag-charge ng true cost kasi nagpo-produce ng sariling langis kaya't nasa-subsidize yung kanilang mga consumer. So, yung hindi pa na-optimize na mga oportunidad natin na makuha yung sarili nating mga oil reserves halimbawa sa ating karagatan para posibleng may mag-materialize na scenario na makapag-subsidize din po tayo sa ating mga consumers, hindi man buo, at least partially. Yung deregulation, yung liberalization